Tapos kasama ka pala sa time slot niya. May 9 to 10, may 10 to 11. Langit ka! Patuloy ka na pa. Hindi, dapat ka ba daw umamin? Nakaktor ng mga babae ngayon. Kamusta kayo mga Cancer? Welcome to Pampamilya Podcast, an anima podcast. And I'm your host, Tito Jed, and with me, si Tito Arf and Tito Pao. Sa araw ng, or sa linggo, or sa buwan ng pag-ibig! Yeah! Sabi ko, alam sabi mga araw ng puso. Sabi ko, araw sa araw ng suso. Araw ng puso. Pag tayo naman kasi, araw-araw natin na-appreciate. So, araw-araw sa atin is a day of love. Araw-araw, wow. Pero sa 14 may extra gastos lang yung love. Extra gastos talaga. Paghahanap ba ng jowa, kailangan same ng social class? Gano'n? Ano ba mga tanong natin, Guru? Guru Pao. Ang unang tanong, paano malalaman kung crush ka daw ng crush mo? Ay po. Na pinaka-basic yan. Yan yung buong buhay mo, inaalam mo paano. Parang ang hirap namang gano'n yun. Wala kang libro. May mga libro pero syempre hindi nakakatulog yung mga gano'n. May mga libro sa engineering, sa arts, pero wala pa para doon. Wala pa. Kahit si Ramon Bautista, hindi kaya sagutin. Kahit mga sila Aristotle Hindi alam Wala sila libro. Paano ba malalaman? Paano nga ba, Pao? Paano ba malalaman? Gan, yung mga gwapong katulad ni Pao, paano malalaman? Ginagamit yun lang para ako mauna Paano ba malalaman? Gwapo talaga. Siguro sa maliliit na effort sa crush mo. Ang hirap lang kasi sa gano'n kasi di ba kunyari may mga taong friendly sabi kasi parang sinasabihan ako sa ganyan, pupuntahan kami sa ganyan. Hirap parang kanya-kanya kasi kailangan doon kilala mo yung tao. Ganito ba siya? Kung friendly siya, babaan mo na standards mo kung friendly siya sa'yo, di ba? Tama. Ikaw ba? Kito XP. Ewan ko, sa akin, yun nga, sabi nga ni Pao, kailangan mo nga kilalanin yung tao per se, kung paano nga ba siya kumilos sa mga group of friends niya, kung talagang clingy ba talaga siya, ganyan. Pero kung tingin mo, yung mga ginagawa niya sa'yo is hindi naman yung ginagawa sa iba niyang mga friends, pwede ka mag-isip. Pero para sa akin kasi ginagawa ko dati. Wow, parang may... Landi ka kasi. Wow, wala kaya. Ayoko lang pa, ligoy-ligoy pa. Tanungin ko na lang, crush kita crush mo ba ako? O di, alam po, agad yung sagot sa kanya. Bayani ka. Crush mo ba ako? Lagi ko narinig, hindi kita crush, friend na kita. Okay, sige, thank you. Para si Arf yung Pinoy dati na si pinunit yung sedula sa mukha ng Kastila. Crush kita! Ligoy-ligoy ko pa Anong style mo? Mapababae, mapalalaki, diba? I think isa sa mga main category or main point dyan is kapag pinaglalaan ka ng oras, time, diba? Pag nakikita mo na doon nga, sabi nga ni Arf sa mga kaibigan, di ba? Parang same din yung trato. Pero pag parang may special treatment na sa'yo, parang may chance ka na. Parang, di ba? Ano ba gagawin mo mamaya? Mga simpleng mga gano'n. Kasi tapos kasama ka pala sa time slot niya. May 9 to 10, may 10 to 11. Kaya pala. Binigyan ng oras, pero may iba pa may oras. Ay ba yun? Sana alam mo rin yung time slot niya maganda kung nasa same na klase kayo. Same. May time slot niya buo lang para sa'yo, no? Time slot? Time slot niya buo sa'yo, pero the next day, iba na. Overthink malala. Mahirap na. Masyado friendly. Speaking of friendly, ano masabi ko kunyari dun sa mga, yung issue sa mga boy best friend? Kunyari may girlfriend ka o meron ka nilalandi, tapos nagde-date kayo, tapos nakakwento niya na meron siyang parang siyempre it goes both genders pero para lang sa specific example na to sa boy best friend, ano masabi niya yung parang madi-differentiate o yung red flag pagdating sa mga boy best friend? Okay lang ba siya magka-boy best friend? Hindi ba pwedeng lang, parang wala ng boy, wala ng girl, best friend lang, tapos may limit, di ba? Best friend. I think yung purpose kasi kasi pag best friend, platonic. Pag platonic lang. Pag BBF or GGF, mas
may risk. Boy best friend. Di ba, may pakapik sinabi mo, di ba? May pending doom sound eh. Huh? May boss music. Wala. Trauma na ako sa mga ganyan eh. Kakailan mga yan. Ano sabi mo, since ikaw ang trauma na ako dyan eh. Parinig mo sa line. Sa nakikinig, ex ni Arm the joke. Gago. Tratado. Sa boy best friend na yun. Boy best friend na yun. Yung naging kami nung ex ko dati, lang meron siyang best friend na best friend nga na lalaki. Tapos sabi nga niya, talagang friend ko yan, lagi ko kasama, ganyan. Tapos sabi ko, basta sa kilos ng lalaki, alam ko naman may gusto sa kanya. Tapos sabi ko, hindi ba pwedeng layuan mo? Hindi, sabi niya, hindi, friend ko yan talaga yan. Tapos walang after ilang years, putang ina, umamin yung lalaki. Sarap. Tama yung huhala, may haka mo yun. Hindi. Nasa kilos ng lalaki kung may alam mo may gusto sa girlfriend mo eh. Putang ina eh. Obvious pero sasabi pa rin ng girlfriend, hindi, friend ko lang yan. Pero hindi eh. Feeling ko alam rin ng mga babae na alam nila may gusto yung mga pag babae din. Hindi naman bobo ang mga babae. May mga gut feel tayo eh. Alam nila pero di lang nila tinataboy. Hindi. Kumbaga parang inisip siguro na, hindi, sige, ano ko yan, parang reserve ko yan. Pero siya ba nagsabi na best friend yung touring niya sa kanya? Ikaw lang ng best friend na label. Ako na lang. Pero syempre, alam mo yun, yung laging kasama pag may mag-outing, ganyan. Lagi kasama yung boyfriend na yun. Ganun. Overnight. Overtake na naman. Ay, overnight, overtake. Kaya in my case, totoo eh. Putang ina eh. Hindi overtake yun eh. Proven yun eh, proven. Na-over na bakod ka. Ay, nako. Mga ganyan eh. Kaya kailangan dapat talaga, pag sa mga ganyang boy best friend, girl best friend, talaga, alamin mo yung kilos nila eh. Si boy best friend, nung umamin siya, alam na niya na kayo, di ba? Alam niya. Hindi, alam niya. Lang niya ang rasa. Bobo ang puta. Friend. Boy bobo. Parang arasan pa daw kasi niya, takot daw siyang mangligo. Parang putang ina mo, ba't di ka naligaw dati? Bakit kailangan? Tapos na yung timing mo, no? Bakit kung kailan may boyfriend na yung gusto mo, tsaka ka aamin? Para daw may thrill. Putang inang yan. May mga may mga cute na ganyan na alam mo harmless. Siguro kung kilala nyo, mutual na friends or kilala mo talaga yung umamin. Kunwari, abanger, gano'n. Hindi man abanger. Hindi term abanger. Parang appreciation na. Kunwari, si Arf, tsaka yung maglagay tayo ng imaginary girlfriend, di ba? Si Arf, tsaka si imaginary girlfriend. So, si isang girl, nagkakagusto kay Arf. Pero friendly na parang inamin niya kay Arf na crush kita, pero appreciation lang. Tapos parang sinabi rin niya dun sa girlfriend mo. Tapos parang magkakaibigan kayo, di ba? Parang ganon. Tapos parang wala namang ill will, walang intentions. Parang ang tanong ko lang, ba't kailangan mo pa sabihin? Mas maganda nga yun eh. Yung explanation ni Jed. Kasi inamin nung girl na may gusto, yung imaginary girl na may gusto siya sa akin, at the same time, sinabi niya dun sa imaginary girlfriend ko. Mas gugustuhin ko pa yun kaysa yung situation ko na putang ina. Hindi niya sinasabi na may gusto pala siya dun sa ex ko. Tapos saka niya sasabihin nung kailan na umamin siya. Yun yung mahirap eh. May ganyan. Di ba? Si Ray. Sino? Si paring Ray, di ba? May ginawa ako dati na parang na-appreciate ko na sabi, wow! Parang sabi. So, natanong ko lang, bakit kailangan mo sabihin yung sa crush kaysa wala? Ano yung pros and cons of saying and hindi saying? Kasi ako hindi ko siya hindi ko siya think. Siguro sa personality ko lang. I mean, okay. Real story naman. Pero matagal na. As in, wala akong ginawang akto. Hindi ako nag-overnight, over the bakod, overthink. Wala lang. Parang siguro lasing na ako noon. Tapos nagkainuman kami, group of friends. Tapos appreciation. Emboldened ka lang to say. Emboldened. Tapos bilang nakita ko sila as a happy couple, nakita ko masaya sila together. Tapos parang na-spark ng joy yung puso ko. Lasing na. So, syempre, parang nag-raise toast. Di ba? Parang, wow, Brother Ray! I'm so happy for you. Mga ganun-ganun lang. Okay. Parang ganun lang.
Parang ganun. Wala ako inakto, hindi nga siya yung tipong level ng parang ex tsaka yung nakita mo sa kasal yung ex mo yung parang hindi. Parang appreciation. Happy crush, gano'n. Oo, yun. Yun yung term may happy crush. Happy crush. Okay lang yun. Yung mga crush kasi talagang parang may pursuit no? May parang gusto mong something else. Ganon. Yung experience ni Arp. So parang tumibay yung bonding nila. Natawa sila sa akin. Tinawanan ako. Tapos parang natuwa din ako. Parang masaya talaga ako para sa ito. Congratulations. Tapos hindi ko na maalala yung gabing after nun. Parang siguro binukat na lang ako sa kwarto. Yun yung magic doon, paano ko nabuhat Ay, malaki nga pala si Ray. Kaya ka siguro nun. Respect Ray. Pagdating naman sa panliligaw. Sige, sa total na doon na tayo. Nagkaintindihan na kayo. Sabihin natin, sinuwerte ka sa mga taong crush ka ng crush mo. Sabihin natin. Kinikilig yung mga iba dyan. Kinig. Ay, nako. Yung mga buhok ni Arp. Gumagalaw ba? Nag-wave. Ando kayo sa yung parang yung parang honeymoon na nagsisimula kayo maglandian. Ano yung mga nyo, parang Valentine's tips nyo sa kanila? Yung mga honeymoon phase. Paano ang panliligaw? The harsh truth is mawawala ang honeymoon phase. Wait, hindi mo muna tanggalin. Sabi mo, doon muna tayo sa honeymoon, Jet. Enjoyin muna natin yung honeymoon. Ito naman, parang matanda Sinisira mo agad yung kasiyahan. Sinira talaga yung mga kabataan, nagpabandi na nga. Ay, hindi, patay na pala band. Patay na. Ang bilis. Bilis malaos. Ganun talaga. So, ako, para sa akin, yung mga ganun sa honeymoon phase, yung pangliligaw, ewan kung sa panahon yun, kung uso pa yung panliligaw, kasi sabi nga doon ng mga iba, hindi, wala nang ligaw-ligaw, ganyan. Pero yun nga, sa case ko, kung crush ka ng crush mo, tapos parehas naman kayo ng vibes, parehas na kayong di maarte, ganyan, langya. Date lang kayo, kahit dyan sa Angel's Burger lang, sa Jollibee, masaya na Tapos yung tipong magmumall lang kayo, tapos lalakad-lakad lang kayo, tapos pagka kunyari natipan nyo lang mag-sine, kahit di nyo naman gusto yung sine, or parang napasadahan nyo lang, why not? Mga ganun. Yung mga ganun simpleng lang. Tapos pupunta kayo saglit sa Worlds of Fun, o kaya Time Zone. Tapos after that, kakain kayo saglit ulit sa Backdoor naman. Puro MSG parang antok ka pagkatapos ito. Puro MSG. Kaya kaya, syempre. Mga ganun. Tapos kunyari, pag uuwi na, o di atin mo siya sa sakayan, mga ganun. Mga simpleng ganyan na naman. Bagay lang. Hindi naman makailangan. Pag sa honeymoon phase naman, hindi mo naman kailangan bongacious agad na kailangan mga 5-star restaurant. Meron kang i-level up. Diba? Something to look forward to. Paano ko ipaperso mo is, yung yamanin na... Mahirap yun. Mahirap yun. Si Jericho puta, itsurang yun, di ba? Iniwan. Jericho Rosales. Yung level ng yaman. Di ba, Iki Heart? Di ba? Alam ko may something din yun with, with money. Or at least more money. Iba kasi level ng mayaman sa filthy rich Diba? Iba. May mayaman na million, may mayaman kasing billion. Kumbaga parang sa iba kasi parang mayaman sila pag meron silang 100,000 ganyan. Pero hindi, bariya lang sa mga milyonary, parang ganyan. Sabihin natin, Arf, kunwari, natutuwa siya, parang, Tito Arf, mag-Angel's Burger ba ulit tayo? Pero alam mo, deep inside, na mayaman siya, sanay siya sa mga masasarap talaga na mas malalakas pa sa Army Navy, mga ganun. Siguro doon papasok yung pagiging high value man mo. Kumbaga, kung yun na magpupush sa'yo to earn more, to treat them, maganda na siyang opening para sa'yo. Pero based on sa mga nakikita ko, ano ba itong basis? Ay, hindi. Based ayoko na sabihin. Basta based something. Ayun nga. Pwede namang i-pursue. Kunyari, gusto mong kunyari, sa umpisa, mga agents kayo, ganyan, Jollibee. Pero after a while, after ilang years, syempre gusto nyo sa mga restaurant kayo. Magandang goal yun. Pero kailangan mo rin talaga set up ng limit sa'yo. Kasi hindi naman porket kaya mo i-achieve yung mga matataas na mga pangarap. Not necessarily means na magagawa mo siya. Kumbaga iba yung goal mo sa magagawa mo talaga. Papakiramdaman mo talaga sarili mo. Para lang, aim high. Kumbaga, pero yun nga, pagka dumating sa puntong yun na parang hindi mo na kayang iangat pa. Huwag ka ma-down. Hindi, huwag ka ma-down. At saka, hopefully, kasama mo, yung partner mo, wag din sana ma-down. Kasi,
alam mo naman siguro yun na ginawa mo naman yung best mo. Pero kung kung hindi niya maramdaman. Kung hindi niya maramdaman, katulad ng example ni Jed, mayaman yung imaginary girlfriend ko, mahirap yung ganun. Wala, hanggang dun lang yung kaya ko What if yung 100% mo is para sa kanya 40% lang in terms of financial? What if? Ayun yung mahirap Ayun yung mahirap kumbaga pag sa mga pelikula, sa mga teleserye na langit ka, lupa. kaya nagta-trending mga ganung kanta no? Kasi maganda yan, kunwari pag lumabas na yung bill, tapos nakita mo yung subtotal, kung wala ka tapos titignan mo lang yung mukha ng date mo, no? Okay lang, tapos masaya siya. Slow-mo pa, no? Gusto mo ba? Tapos titignan mo, yung nasa plato nyo pa, yung nasa gitna lang yung pagkain, tapos mga 10,000. Kung wala. Hirap talaga yun. Mahirap. So, kaya yung ginagawa siguro ng mga iba, umahanap sila ng mga partner or umahanap na sila ng partner na ka-level nila. Kaya maganda makausap mo, makilala mo, di ba? Hindi dapat crush lang kasi wala itsura. Maganda makilala mo rin sila kung ganun silang klaseng tao. Syempre, karamihan naman ng tao base talaga sa itsura at the first. Syempre, sa umpisa naman talaga sa simula. Pero yun naman yun. Pero hindi naman lahat. Hindi dapat yung priority. Yes. Dapat may disclaimer din sa simula bago kayo mag-honeymoon phase pa, di ba? Parang ganito lang kaya ko pero gagaling. Ayun, tama. Disclaimer lagi. Para alam. Yung may something nga yun dun sa parang sa itsura, yung hindi daw bumabase sa itsura. Pero kasi diba, may balance din kasi siya. Kung kunyari, yung lalaki o yung babae hindi marunong ayusin sarili nila, diba? Parang hindi pinapresenta yung sarili nila sa isang parang mas conducive sa isang pan-date. Diba? Siyempre maliligo ka naman, diba? Mag-hygiene ka naman, mag-deodorant ka, mag-toothbrush ka naman. Mga ganun. Diba? Hindi mo pwede lagi sabihin na wala si itsura yan. Siyempre may balance yan na mag-supply ka naman, diba? Ganun. Ang bawal na hininga mo, utang ina mo. Kumbaga wala itsura. May standard din tayo. High quality man, kumbaga. Wag tayo bare minimum. Siyempre. It goes both ways. Yes, sa babae. Ano ba masama kung mag-ayos ka lang ng panamit man lang, kahit pa paano. Mag-date kayo, nakasando ka, ganito. Hiram ka muna sa tatay mo ng magandang Pwede kang nakasando, pero lang yun kung katawa mo, kay no? Arnold Schwarzenegger. Medyo mayabag na yun Saka punta sa date. Unless game na game siya, kahit gano'n, di ba? Nakasando ka lang. Mag-gym date kayo, di ba? Pwede. Gym date. Ikaw nga uso sa gym, di ba yung... Laki yung gym date, pero mas malaki pa yung binubuhat niya kaysa sa'yo, no? Magulat ka. Tapos yung mga bakal boys sa likod, nagpapalakpa. Nagpapalakpa. Mamaya pag uwi na kayo, bubuhatin ka. Uwi na kami. Tapos hindi ka nagustuhan nung ka-date mo, lumapit yung mga macho. Okay lang yan, pre. Wala maganda yung gains mo ngayon, okay lang yan. Mauso pa naman yung paluan ng puwet sa gym. Okay lang, pre. Sumundot sa puwet sumobra. Ay, uso ba talaga yun? Hindi ka pa napalo? Mga kaibigan. Di pagkaibigan. Akala ko sexual harassment. Hindi naman yun. Kaya pag pinalo mo sa puwet, mamaya, suntukin ka bigla. Hindi, akala ko naman yung sinasabi mo yung mga kasama mo na nag-gym mga friends mo naman. Pag mga friends, nakapaluan ng puwet ng mga di ba nauuso nga yung di ba? Yung sa Instagram ba yun? Or sa TikTok yung mga kunwari may lalaki na tumitingin sa isang babae pero yun lang pala, hindi naman yun yung intention. May mga ganun yung mga feeling protagonist ng mga babae. Tapos parang i-shame na yung lalaki, yun lang pala. Feeling main character, na parang kailangan sila yung inaaway in some way, inaapi. Imaginary hater, para cool. Hindi, pag titignan man sa mga gym na katulad ng ganyan, kalimitan siguro, pag titignan ng mga lalaki, babae, pag nag-gym, hindi naman dahil doon sa babae na yun. Baka mali lang siguro yung form na ginagawa nila. Yun nga, mali yung form or yung sa machine, di ba? Sa machine. Baka mali na nangyayari. Imbis na hahatakay mo lang pa ganun, gumaganon-ganon pa yung babae. Hindi safe yun, syempre. Pagsasabihan ng lalaki yun. Kunwari yung handle ng bench press, parang wasak na yung isa or nagka-crack na, di ba? Tapos parang tumitigin yung lalaki, pero dun sa IG ng babae, parang natong stalker na to. Feeling gandang-ganda.
Delikado kaya mga equipment sa gym. Magkamali ka lang ng onti, pwede kang mapilay o ano doon, masugatan talaga eh. Yeah, baldado. Well, kasi naman, may level din naman ng parang insecurity syempre yung mga nag-start mag-gym, di ba? Kasi they're trying to better themselves, they're not really in their best shape. So parang feeling nila parang may isang tumigil na parang, ano ba, bakit ba ako? Isimula pa lang ako. Hindi, yun dapat yung tanggalin ng mga tao nag-uumpisa mag-gym. Kasi pag pumunta sila doon na parang kinakabahan sila, tigtitingnan sila ng mga tao, ng mga malalaki ng katawan, hindi talaga totoo yun. Kasi hindi yun yung iniisip ng mga talagang nag-gym na. Kasi isipin nila, ano pa pwede natin gawin para sa kanya? Ano pa pwedeng advice na pwede namin ibigay sa kanya? Yun yung iniisip karamihan ng mga nag-gym na matagal na. Kasi yung mga matitino, yung talaga matino. Sila rin naman kasi talaga nanggayang doon sa ganung kaligayan. So, bakit nilalaitin yung mga mag-uumpisa pa lang? Hindi ano lang yun. Yung talagang fear lang talaga ng hindi yun ang thing. Kasi ganun din ako sa start. Or at least pumunta ako ng gym. Parang ma-awkward ka talaga. Kasi ikaw lang. Kasi hindi mo iniisip iba muna yung tingin. Kasi ikaw lang. Parang, wag kayo, hindi naman yan. Sila pa yung sobrang helpful kung tama ba yung sobra. Mas kasi syempre kailangan nila talaga baka mamaya kasi magkamali ka sa ginagawa mo bilang first time mo mga ganyan. Iiwasan nila yun. Saka yung feeling din nila yun pinanggalingan din nila. So sana sila na lang yung para magiging sana nandito rin yung tulad ko nung nag-start ako. Yes. From Valentine's to bro dates. Di ba? Totoo naman, mahalin mo muna sarili mo, di ba? Bago mo magmahal ng iba. Para at least alam mo paano magmahal. Kaya kapag ng Valentine's, diretso ako gym. O yung mas maganda rin doon, or synonymous sa ganun, mahalin mo sarili mo. Mahalin mo sarili mo at saka humanap ka ng tao na tutulungan kang mas mahalin din sarili. Yung mga pinapa-appreciate niya sa'yo yung mga ganito, pinapabalik niya sa'yo yung mga dati mong hobbies, mga ganun-ganun. Yung talagang mahal din, yung kumbaga mahal na din nila sarili nila, na meron na silang time mag-share ng pagmamahal din nila sa iba. Iba kasi naging sobrang codependent dahil parang kulang yung pagmamahal sa sarili niya, binubuhos siya lahat ng oras niya dun sa isa. So instead of parang sila independent na nagmamahal, parang na sila, di na sila mapaghiwalay. So pag nawala isa, siya, parang broken man or woman na walang direction. Maganda may meron ka sa sarili mo. Pero naman, yung mga ganun naman mga senaryo, may mga pros and cons rin naman na yun nga. So kumbaga hindi na sila mapaghiwalay. So ibig sabihin, para alam na talaga yung isip ng isa't isa, kumbaga. Pero syempre, yun nga, yung cons niya is yun nga, pag nawala yung isa, hindi na makakagalaw yung isa. Yun yung mahirap nga lang. Kaya magandang, kasi may parang narinig ko parang, hindi ko na alam gagawin ko kasi wala na siya. Kaya malamang, 10 taon kay puro sa kanya lang iniisip mo diba? Dapat both bibigayan. Parinig ka ata pa. Hindi ako parinig. Napapansin ko lang yung sa mga common na parang sinasabi yung mga, hindi na long term. Kahit yung mga nag-start din, napapansin mo naman yun kahit mga 5 months na bilang, wala na siya, binigay ko lahat sa kanya. Kasi literal kasi na parang siya yung nagtrabaho doon sa relasyon Ano yan? Love is a two-way road. Salikan yan. Yes. Syempre yung sa mga ganun naman kasi hindi nila akala kasi syempre iniisip ng mga iba pag ganun mga relationship, okay lang na ibuhos doon sa partner nila, kumbaga. Okay lang magbuhos, basta meron pang yung balde. Iwan kang tabo sa'yo kahit isang tabo lang. Para pag nagbanlaw ka, diba? May matirang naliligo kayo ng jowa mo, di ba? Tapos buhos sa kanya, puro sabon ka pa. Paano na? Di ba? Paano bigla umalis ang CR? Dala-dala yung balde, patay. Wala ka na tubig. Iya ka talaga, may mga sabon. Literal iniwan ka sa air binuhos ko sa kanya lahat, may mga sabon ka pa. Tapos wala ka rin tuwalya. Kinuha rin niya yung tuwalya. Sa mga nakikita kong mga relationships in my 20 plus years, di ko sasabihin edad, 20 plus years of existence, ang pinaka magandang mga relasyon na nakikita ko is yung parang best friend. Diba? Parang nagkakasundo sa mga habang tumatanda ka kasi, iba na yung hinahanap mo. Parang you've been through. Yung parang mga toxic na relasyon. Mga bestie foundation. Parang hindi naman kailangan na pareho kayo ng mundo lagi na di ba, parang pareho kayong mahilig sa makeup, pareho kayo mahilig sa games, mga ganito. Pero yung may common ground na parang Venn diagram, nagkakaintindihan kayo.
Tapos na-appreciate mo yung nakikita mo kung ano yung makeup and nakikita niya kung ano yung mga games mo o anime mo. Tapos in time, nanonood na rin siya, ganun. Tapos ikaw, alam mo na kung ano yung i-advise sa kanya na makeup. Pag magtropa na kayo. Oo, dapat yung sa makeup, kailangan yung concealer nga, tapos yung meron sa mascara concealer, bronze, ano yung bronze? Tapos kahit yung pagka sa labi naman, kahit di na mag-lipstick, kahit lip gloss lang, okay na, mga ganun. Mga lipstick, pang formal na eh. Lip gloss lang pag mga eyeshadow, yung mga yung lipstick na hindi nabubura. Yung lipstick na hindi nabubura kahit ilan pa yung sinip-sip na straw. Diba? Kahit plastic straw. Naano ba natin yung iba sa mga dating tips? So, paano ang dating tips? Pagdating ba ng Valentine's o kahit any other dates? Gawin na natin sa Valentine kasi ma-apply naman nila in any other day. Valentine's. Ano bang magandang dating tips sa Valentine's? Ayun, masasabi ko lang, pag bibili kayo ng bulaklak, dapat hindi kayo on the day bumili kasi sobrang daming bumibili. Yan sa mga yun sa yung sikat na sa Manila na Dangwa. At saka meron na rin sa may Cubao, sa may gilid ng Cubao, yung marami na rin doon bilihan ng bulaklak na wag kayong bibili ng on the date mismo. Ang gawin nyo, pa-reserve agad kayo ng siguro a week or two. A week before. A week before. Tapos, kukunin nyo, dapat, ayun pa, sa mga lalaki, dapat kukunin nyo siya. Kunyari, gumigising kayo ng umalis kayo ng bahay ng mga alas 6, alas 7 ng umaga. Hindi, agahan nyo. As soon as alas 4, alas 5 ng umaga, umalis na kayo. Kasi, yung mga store naman ng mga bulaklak na yan, lalo na pag Valentine's Day, maaga nagbubukas yan. So, dapat nandun na agad kayo, nakapila na kayo. Sa Tarlac din ba? Nakabili ka na? Wala naman ako pagbibigyan, so hindi ako bibili dito. Bigyan mo sarili mo, self-love. Pero may bilihan dito. Meron malapit sa amin dito na na laging dinudumog pag Valentine's nga. Or kung wala kang budget pambili, even if kung gano'n, maging creative ka, gawa ka ng paper roses, yes, or something na gumawa ka sa PowerPoint presentation, paprint mo, 5 piso colored, di ba? Kung ano yung trip nung lalandiin mo, di ba? Yung trip niya. Kasi iba naman, ibang babae sinasabi, mabubulok lang yan eh. Sayang, sana pinakain na lang. So, kailangan di chocolate to, yan. Di kung hindi bulok na, di chocolate. Hindi, wag na kayo mag-Valentine. Hindi, joke lang. Mahirap mag-Valentine. Maganda. Yung Valentine's gift talaga, yung hindi bulaklak, bouquet ng mga 1,000. Tayo na. Gusto ko din paligaw din tayo. Gusto ko din. Paligaw din. Pang-birthday yung mga ganun eh. Pero tawag dito, hindi naman sa pag hindi naman kailangan po. More on parang na rin, culture na rin, tsaka courtesy na rin. Siyempre, Valentine's. So, parang symbol ng Valentine's or heart is, siyempre, binibigyan mo ng bulaklak with special someone mo. Pero siyempre, kung hindi naman sa inyong mag-partner, hindi naman talaga kayo nagbibigay ng bulaklak, edi halap kayo ng ibang pagkakagastusan, siyempre. Dami natin nakikita ganyan dati. High school, yung mga bulaklak. Tapos meron sa classroom, yung mga banderitas. Hindi lang bulaklak. Pupunta pa sila sa Blue Magic para bumili ng mahal nun, tayo na stop toy. Blue Magic or ano yan, Bear Cuddler. Ang dami-dami sa Divisoria nun eh. Ganon din itsura. Mas mura. Hindi, syempre yung ginagawa ng iba, para syempre bukas-bukas lang maporma. Syempre Blue Magic, ilalagyan ng Blue Magic. Makikita ko pag gano'n sa klase ko, uy, may dalang lalagyan ng Blue Magic ko. Grabe, okay, sana kung pera nila alam mo sa magulang nila yun eh. Kasi iba itong bata pa eh. Posible eh. Okay. Ang dami ko pa ng Blue Magic na. Ay, naubos pera eh. Yun talaga pag bata. Okay lang naman kung bata ka, maging tanga ka. Pwede pa naman. Pagtandaan mo, mas iba na iisipin mo sa ganun. Hindi na worth. Meron ako dati, binigyan ng Blue Magic. Hindi kami super close din. At saka two levels na higher siya. Ako second year, siya fourth year. Wow. Wow. Blue Magic. Binigyan ko lang. Tapos parang kausap ko sa cellphone. Para sabi ko lang just to show my appreciation. Wow. Nakikringe ako. Pero higigyan ko na tips sa'yo, Jed. Dami mo palang alam eh. Nagbigay lang ng Blue Magic, marami na alam. Wala nga alam eh, kasi ako matipid eh. Tula yung binibigay ko doon eh, nung high school. Tula. Kasi mura yun eh. Ito yung puhunan eh. Mga puppy crush lang naman. Hindi ko naman talaga gusto ngayon in hindsight. Crush lang siya na, yun nga, happy crush. Yung ano lang. Kasi parang
Parang kasi pagbata ka, parang siya, pag inaasar ka, parang kailangan ba talaga, crush ko siya. Dahil nagustuhan ko siya, yung gano'n. Kailangan bata pa. Ano ang pinaka-fail mo? Or pinaka-fail nyo na hindi, kahit hindi Valentine, siguro acts na nakaka-cringe na related sa pagbibigay ng regalo or parang pagpaparamdam ng anong cringe. Ako muna, naalala ko na agad nung kinakwento ko. Cringe gago. Pumunta ako dun sa tawag sa ganun, yung guidance, yung ko nanda sa faculty room. So parang nakiusap ako doon sa parang pahiga ko lang yung chips ni Jed. Oo nga. Pero nakiusap lang ako doon sa parang tawag doon, yung secretary. Basta yung nagre-receive doon sa mga taong dumarating na palabasin. Yung sa sa prompter. Pwede pakilabas si Miss blah blah blah. Sabi ko, tapos nag-invento ako na para lumabas siya. Para magbigay ng regalo. Tayo nag-cringe ako, parang feeling pogi, tapos tayo galing divisory lang yung binigay ko sa kanya. Pero yun, ano naman siya, parang mas tinuturo lang sa'yo siguro yung maging brave sa iyong gagawin. Parang kung mag-fail man, okay, at least tinry mo, di ba? Walang what if. May XP bar si Pao, tumaas. Courage. Yung pa ako nakaganon ngayon sa baba, kaya nga ginakwento. Sa akin, naalala ko. Yung parang sa rin, yung kay Jed din. Ako, yung rin, second year din ako nun, tapos fourth year yung crush ko nga. Tapos binigyan ko siya ng yun yung magic. Pareho pala kayo mga ng kapitalismo. Ay! Ipunan ko yun. Hindi ako kumain ng ilang lunch doon. Yung CEO ng Blue Magic na ilang oras yun ang home shop sinayang nyo. Oo, hindi ako na ganun doon. Hindi ako naglaro, hindi ako nag-lunch. Kaya, tapos yung pagbigay ko sa kanya, wala kaya, katabi pala niya boyfriend niya. Magic! Wow, magic! Thank you. Sinapa ka. Hindi, tawa na. Para sabi niya, thank you pala pabigay sa girlfriend ko ng Blue Magic. Talagang kinuha pa niya, binigay mo pa? Nandun na ako, inabot ko din. Kumbaga, nakaganon na ako, tapos yung girl, parang nakaganon na. Siyempre, hindi ko na mababawin. Napatong ko na doon sa kamay niya So di mo alam na may boyfriend siya? Yun yung mali ko, hindi ako nag-research May mali ako doon. Kaya, syempre, mahirap pa mag-research that time. Tsaka higher year kasi, syempre, paano ko naman malalaman na Hilig nyo sa mga senpai. Mga older women. Pagka older, you know? Sige, tuloy mo. Wala. Sa akin ngayon, parang pag titignan ko, pag-iisipin ko, hinahunt pa ako to this day. Okay lang, at least alam mong na-grow ka, di ba? Kasi nagki-cringe ka. Na-grow na. Hindi ka nag-cringe, sabihin mo, cringe ka pa din ngayon. May kasi ako, ngayon para sa ating kaalaman din, o sa kaalaman ng mga viewer, meron akong, sabihin natin, may functioning anxiety, mga ganito. May stage fright din ako. Lalo pag may pressure na magsasalita sa harap, tapos kailangan seryoso ka. Kasi yun nga pagkagaguhan, pagkalokohan, mga tipong mga pranks, hindi ako nahihiya. Pero pag may pressure na kailangan seryoso ka, tapos parang mga presentation, mga thesis, yakabahan ako. Almost lahat naman ganun talaga. Pero sa akin talagang yung parang yung paghinga, di ba? So ito medyo nakakalaban ko naman na yung ganong sakit ko. Pero dati nung high school parang hindi masyado. Musmus pa So meron akong hindi nga siya crush ko, pero nagkaroon kami ng MU din, mutual understanding. Goals. Hindi ko inakto kasi busy ako sa pagdodota 1. Nice priorities. Yung ko kasi dati parang ko dyan, yung perspective ko dyan parang parang landi-landi lang, parang happy-happy lang, joke-joke, patawa-patawa, tapos lalaro na lang ng Dota. Hindi ako yung mga nakikiuso sa mga nanliligaw, nagbibigay ng mga flowers, mga ganun-ganun. So, ayun, inimbita niya ako, fast forward, friends pa rin kami, ganun. Inimbita niya ako sa debut niya. Tapos, kilala ako ng parents, ganun-ganon, kinakwento ba ito ako, ganyan-ganyan. Tapos, ako pala yung isa sa magsasalita
sa debut na parang share, di ba? Parang ganun. Parang kasal levels na mga parang share something. So kinakabahan na ako. Tapos parang ang format pa niya, parang talk show pa, parang may host, di ba? Yung si host ng debut, nakaupo siya sa upuan, tapos face of front din sa gilid. Parang Tito Boy Abon, di ba? Tapos parang nakaupo kami doon. Tapos parang may nagsasalita kami na, parang... so how did you meet, ilagay natin sa pangalan, Jenny, di ba? Parang doon sa Click 5. Si Jenny. So how did you know Jenny? Tapos parang nag-gibberish na ako or parang sabi, basta nagkwento ako pero parang nagsa-stutter pa ako. So on the spot on the spot. Biglaan Tanga rin tong friend mo kasi nabiyad Dapat sinasabi. Kaya nga lalo na debut. Grabe. Ganun na hindi ako na I mean, alam ko mag-aano naman pero hindi ko alam yung mga question din. Tsaka at the same time, doon yung mga parents, yung tatay pa niya nakakatakot pa, yung parang nakaganon lagi yung mata, galit lagi parang si Vegeta. Tapos nakatingin pa sa akin ganun, parang may resting bitch face. Tapos nagsa-stutter ako, tapos mga gano'n. Tapos puro ilaw yung mga par lights. Nakakasilaw. Par lights. Ay, parang pag nag-iisip ako na sasabihin ko. Parang sabi ko, wait lang, sorry, nakakasilaw. Tapos matatawa yung mga tao. Tapos hindi alam, nagsimula ka na talaga nun, parang overstimulate ka na. Na-overstimulate na mga ganyan. Tapos parang nakwento lang ako, sabi ko, we are school, magkasama kami sa school bus, mga ganun kaya. Tapos nagkwento na ako. Tapos ayun, nakakahiya siguro, nahiya din siya para sa akin. Tapos parang sabi ni tita, yung nanay niya, nagpa-bless, kilala kita, mga ganun. Tapos parang after nun, nag-message ako, Facebook na yun, 2013. May message ako. It's about your debut. I'm so sorry. Parang ganun. Tapos parang nasin. Tapos kahit nga hindi pa rin niya... Hindi siya nag-reply doon? Hindi siya nag-reply doon? Hindi pa nag-reply, man. Oh, shit. Sobrang cringe. Hindi na kami nag-usap ever since. Hindi na kami nag-usap talaga. Kasi talagang nakakahiya talaga ako noon. Parang gusto kong sumabog parang si Jesus, parang gusto kong ilagay yung mukha ko sa Shroud of Turin. Parang hindi ko na ilalabas. Ito nga, hanapin ko kayo. Basta mamaya ipakita ko sa inyo. Pero tawag dito. Ngayon nga, may asawa na siya yun pala, may asawa na. Huwag ka na Huwag ka lang, tawag dito. Parang wag mo na siyang i-take in na, hindi ka na pinapatawad. Napatawad ka na siguro nun. Napatawad. Baka naman busy lang siya. Nag-reply pala after 4 years. After 4 years mong sabihin na sorry. Baka tatanong niyan, open-minded ka pag sa munang coffee date. Tapos benta ka ng insurance. So, pyramid scheme. Networking. Ang sabi niya? Wala, sabi niya, parang, tapos binati ko siya happy birthday. Tapos sabi niya, thanks, I miss you. Yun lang. I miss you, pero hindi sa debut. Wala na yung okay lagi. Tsaka syempre maintindihan naman ng mga tao yun bata pa, tapos syempre mga ganyan mga event katulad ng debut. Hindi talaga, di hamang na magkakamali rin naman talaga karamihan ng mga tao dyan. Boyfriend ba siya nung time na yun? May boyfriend siya. Wala. Hinayaan ko lang din na Habang kumakain ng buto. Kasi ang dami ko siya sabi ng gibberish, parang we met in grade 5. parang sa Bruce Almighty si si Steve Carell. Steve Carell. Kinontrol niya. Tayo sa may record doon. Tayo kung makikita, tatawa na ako Alam ka, baka pwede mo papakuha na sa Ayoko. Siyempre, di ba, tayo mga bata nun, high school pababa, uso sa atin yung kamot ng ulo, parang mannerism ba? Yung mga ganun, parang nagkakamali, so parang, tapos hawak ko pa yung mic. Kasi nagpapawisan ka na. Taga-taga yung pawis mo. Cringe. The cringe, man. So, ayun, okay. Kaya nga sa mga listeners, no, okay lang yan, magiging matapang kayo umamin lang. Ay, yung sabi nila, dapat ka ba daw umamin? Isang yan. Dapat ka ba talagang umamin? Kasi meron parang, pag umamin ka, baka, kunyari hindi ka niya gusto, or at least yung pagkagusto parang, hindi tulad nung sa'yo, baka gamitin lang niya yung entry point para
magkaing ano na kayo. Maging... Parang low effort. Parang, gusto na niya ako so might as well try. Parang gano'n. Hindi siya parang gusto ka talaga. Parang one of the options ka lang. Kaya siya parang pinag-uusapan na parang kailangan mo ba sabihin kung gusto, ano yun, kung maamin ka ba hindi o diretsuhin mo na lang o wag na. Di ba mas ano nga, parang ano na rin naman, doon mo rin mamalaman yung ugali nung crush mo eh. Kasi mas maganda kung umamin ka talaga sa umpisa. Kasi kung umamin ka, tapos sinabi nga niyang hindi ka gusto, edi might as well, sige, move forward na. Pero kung, yun yan, katulad ng example na sinabi mo na, so sige, gusto niya ako, so sige, might as well na pumasok ako sa ganitong relasyon. So ibig sabihin, hindi mo talaga totally kilala yung crush mo or yung magiging karelasyon mo. Di ba pa rin naman doon sa magiging crush mo na, ginagalit ka lang pala dahil crush mo siya. Di ba parang kilalang ganun eh, parang nung umamin sa kanya yon yung tao, parang din natin basta kasi parang it doesn't matter kung girl or guy. So, nung umamin sa kanya yung isa, hindi naman siya parang G na G, parang sige, wala naman akong parang nilalandi ngayon eh. Parang sige, kasari kita. Ay, ganun. Wala, nag-settle na parang nag-settle. Hindi, siguro kung sa mga ganun na scenario naman. Di ba nga dapat settle down? Yung term. Pagsa-settle down na kami mag-asawa. Sabi mo, ano? Yung sa mga ganang scenario naman, siguro kung kunyaring sige, wala nilalandi yung currently yung taong yun na tapos na sinabihan siya ng crush ng ano niya, yun niya, may crush sa kanya. O pwede niyang i-try. Pero kung siguro after weeks or months tapos hindi talaga sila mag-click, pwede naman siguro niya sabihin na hindi talaga nag-workout eh. Pero kung ginagalit pa rin niya yung taong umamin sa kanya ng ilang taon, ayun yung mali na. Pero syempre kung gusto mo lang talaga kayo magkaalaman or gusto magkaroon kayo ng vibes, okay na panimula rin naman yun. There's nothing wrong with it. May mga tao lang kasi talaga na parang gusto yung start nung relasyon is, if ever man magkatuloyan is, parang gusto natin pareho, hindi ako parang gumanon lang, tapos parang sumabit ka na lang, sige tara. Yung ganong feel. Yun nga, kanya-kanya pa rin naman, pero kaya lang siya naging parang polarizing na topic. Yeah, yun nga. So, sa umpisa ganun, madali lang. Pero syempre, malalaman mo naman yan pag tumagal kayo, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kaya nga, boyfriend, girlfriend eh. It's not the end goal. Diba? Kasi kung sumabit man si ate o si kuya, parang napilitan or kahit di napilitan, parang tinry, at least trial and error, ganun ang dating eh, diba? Ako narinig kayo sa Tumblr post dyan, yung end, yung girlfriend, boyfriend, end. Boyfriend, ito pa yung mga mala-boomer na advice ng mga nakakatanda. Kung mag-asawa ka, naghihiwalay. Meron mo nagsasabi, kung asawa naghihiwalay, kung bansa nga, nasasakop eh. Tayo nga, nasakop eh. Tatlo pa nga eh. Tayo pa eh. Dami na tayong mga ex. Marami na ex yung bansa natin. Maraming mga ex yung bansa natin. Okay lang naman, hindi naman yung end goal. O di kung, parang perfect timing yan. Parang kung kailan mo pipitasin yung mangga. Grabe. Parang parang kriminal pag parang inaantay mo ba mag-18, no? Pag hinog na yung mangga. Parang mali yung analogy. Pag ripe na yung mangga niya. May dagtana ba? Tsaka rin sa pagdating sa mga dating sa crush din. Wala naman parang iisa talaga sagot. Kailangan mo talaga mag-gets ikaw, ano yung needs mo, ano yung hanap mo, tsaka yung lalandiin. Hindi mo siya pwede parang i-format lang na copy-paste kada may bago ka landi. Ito kasi ginawa ko dito, ulit-ulit lang. Hanggang tumama. Apply sa lahat. Well, pwede rin naman ganun yung ginagawa ng iba. Pero syempre, matagal sila makakalap kung ganun lagi ginagawa nila. Marami silang time at pera. Oo. Pero mahirap yun. Mahirap yun. Wala naman po ipigil, pero sinasabi mahirap lang yan. Mga love advice. Ano na ba hanap ng mga ngayon? Ano hanap ng mga babae ngayon? Or mga hanap ng mga lalaki. Tayo magsabi na ano ba ang mga hanap ng lalaki? Lagi na lang babae eh. Ano ba ang hanap ng mga lalaki? Malaki ang puso. Diba? Matimbang lagi. Pero hindi puro cholesterol na Di fat shaming yun. Health concern. Siguro para sa akin, lang. Di ko syempre, di naman pwedeng, di ko naman sinabing di tumitingin sa physical na anyo. Pero syempre, initial lang yun. Pero ang hanap talaga ng mga lalaki rin is yung ka-vibes rin naman talaga nila. Diba? Yung mga kasama nila sa sa mga dapat makahanap tayo ng specific sa lalaki. Yung tipong pag ginawa mo tong babae, it doesn't make sense.
Oo. Kasi kunyari yan, pwede sabihin ng babae yan eh. So kailangan ganun siya ka-deep. Okay. Oo. Yun naman kasi ang realidad ng pag-ibig eh. Lahat, kahit sabihin mo pang pinaka-perfect si Chewie, si Momo, si Nayon na magiging girlfriend mo, pag nabuhay na kayo together, merong mga little things, mga little quirks na may irita ka, pero tatanggapin mo na lang, di ba? Kasi kahit ikaw rin, may sarili kang ako, parang kunwari, mahilig ako kumain, ganun. Yan yung honeymoon phase eh, no? Yung pag nawala na yung glow. Nakikita mo na yung as is. Yung dating parang kaya mo pagtsagaan niya, nakikita mo naiinis ka na agad. Kailangan mo tanggapin yung little things niya. At sa ito, kailangan rin niya tanggapin yung little things. Kawawa ka mo yung little thing mo. Kung little things mo. Bawi ka sa performance sa little things. Makakabawi naman through performance. Kaya nga may mga effort, di ba? Diyan talabas sa mga effort, di ba? Success is when opportunity or meets effort. Yung mga gano'n. Kahit Chewie pa yan, kahit Kardashian, may tumatae, umiihi, bumabaho pa rin yan. May mga little quirks talaga. Big deal ba sa babae ang may pera o may kaya yung ito kasi this is mas inclined to sa lalaki sa ating kultura. Kasi sabing lahat pero mas maraming chance na ito yung problemang dadaanan na isang lalaki. Oo. Ito na lang yung mga ganun. Yung parang pera. meron tayong burden eh. May burden sa atin. Kasi yun nga, nakasanayan nga, patriarchal. Kaya mo yun. Basta yung word na yun. Nakalimutan ko na yung word. Basta yun. Yung nasa society nga tayo na usually nga sinasabi. Although hindi na current pero yung mga dati, mga 1900s, ganyan, up to 1990s, ganyan, na ang provider lagi is mga lalaki nga. So, siguro, syempre, dadala na rin hanggang sa current years natin. So, para sa mga babae, siguro, kumbaga, hindi naman siguro necessary, pero mas... Plus points na. Mas grabe points kapag kaya mag-provide yung lalaki. O kahit yun, sa mga libre, sa may kotse. Nainis ako doon dati, yung may bata kotse. Yung medyo kahit yun. Mga nakakotse, pero di naman nila kotse. Kotse ng magulang nila. Pero doon yung gusto. Yun yung gusto ng mga karamihan ng mga babae kasi may kotse yung lalaki. Parang naka-smurf eh. Parang tangina mo, di mo naman pera yan. Fuck you. Magkasing gwapo lang tayo, may kotse ka lang. Hindi naman sa'yo. Ito na yung burden sa ating mga lalaki. Kaya ko siya po, kasama sa date, pero mag-jeep lang kami. Pero ikaw putang ina, nakakotse ka. Kaya po pahayag sa'yo, buisit. Yan. Meron akong lisensya na may student's license ako pero wala akong sasakyan. Di mo yung lisensya, wala kang kotse na. Wala nga lisensya, wala nga kasamang professional na may lisensya. Di ba dapat pag student may kasama? Dapat may kasama pag student. Kaya ang gawin nyo rin, pag kaya wala kayong kotse, tapos sa jeep, hanap kayo ng jeep na pagsasakay kayo, hanap kayo isa na lang yung pwede umupo. Tapos upo ka agad, sabi mo, kando ka na lang, ako na bahala. Simulan mo na. Hindi pa nagsimula yung date, simulan mo na. Okay, kontratahin mo yung jeepney driver, magbayad ka, o i-times mo, magkano? 12 times ilan yung... Kahit isang lang, no? isang punta lang. Oo. 500 siguro yun. Sasarado ni Kuya yung mga 300 lang siguro. 300 siguro. Pero parang doon lang sa place. Okay na yun. Kaysa naman kung hindi mo nga kaya mag-provide ng kotse, no? At least man lang doon, no? At least solo niya yung jeep, no? Nakaka-touch yan pag kuwari nalagay sa film yun, no? Sa Pinoy film, no? Yung may abot kaya lang tapos kinontrata yung jeep. Ganda nun. Na yun, parang magandang appeal na para sa babae yun. Kasi syempre kahit na walang kotse yung lalaki, nakapag-gawa pa rin siya ng paraan para magmukhang engrande yung date nila. Pero makaka-cancel ka, no? Kasi sasabihin nila, sinasayang mo yung gas. Sinasayang mo yung gas nung jeep. Ng jeep? Paano sinasayang? Dalawa lang kayo eh. So, sayang yung hindi, binayaran mo nga yung jeepney driver na katumbas nung binayaran mo pero hindi mo binayaran yung environment. So, yung dapat laman nun na tao, hindi makakasakay. Tao kasi dapat namang benefit yun, iba eh. Sabihin nyo yun sa mga naka-private jet, ha? May pera sila eh. Yun nga, wala nga tayong pera. Yun ka. Kaya yun yung rason eh. Kasi yun na kaya nilang no? Ikontsaba eh.
Nangyaya naman. Expect mo na sa internet na lagi merong aayaw doon sa gusto mo eh. Wala. Sige, magkalesa na lang kayo. Hanap ka ng kabayo dyan. Yun na lang. Depende daw yun. Animal daw yun? Animal abuse. Paano naging animal abuse sa kabayo? Oo, kasi hindi sila pinapakain ng tama. Tapos nasa tabi nila mga usok din. What the fuck? Ba? Ano ba naman? Kala mo masaya ka? Hindi pwede. Sige, maglakad na lang kayo. Lakad. Lahat na lang cancelable. Lahat na lang ng wokeness eh. Kaya isa pa yun, yung parang kailangan mo ba i-post? Kunyari parang date yun or meron kayo. Kasi yung isa pang thing ngayon eh na baka ma-pressure na, ba't hindi ako pino-post? Pang ano lang, pa my day ko lang. Bakit pangit ba ako? Patay mo kayo my day. Siguro depende din sa partner na. Sa mag-partner yan. Kasi kung na-appreciate naman ng partner mo yung ginawa mo, kasi di naman niya pinost, okay lang naman. Kasi at least sa partner mo, alam mong na-appreciate niya. Yan yung nakakabuhi sa social media, no? Bakit requirement na i-post yung mga ganyan eh? Marami akong unneeded na pressure eh. Oo. Marami ako nakikitang couple na in real life yung post about sa jowa. Pero yun pala, merong bahid ng may cheating, may parang natatakot mag-break kasi parang malapit na on edge na yung parang nagko-compensate sila, no? Na okay lang kami, guys. Dami kong alam na ganyan eh. Kung sino pa yung, hindi naman lahat, pero sa mga nakikita kong iba, kung sino pa yung hindi masyado nagpo-post about sa kanila, sila pa yung masaya talaga. Kasi may mga tao na mga appreciative talaga eh. May mga magpo-post at magpo-post naman talaga. Kumbaga dapat isipin na mag-partner na pag hindi pinost, hindi na sila na-appreciate. Kumbaga pag pinost yun, as a bonus dapat yun. Hindi siya pa requirement. Oo, yun yung mali ng pag-iisip ng mga ibang tao na kailangan requirement. May mga tao na na-exhaust sa energy ng social media. Parang, kumari ako, diba? Hindi ako ma-post masyado. Pero pag may gusto ako i-post, ipo-post ko na. Meron yung parang mawawala ka isang linggo, no? Tapos meron isang araw, meron kang 1 share per minute ng post. Tapos wala ka na ulit isang linggo. Tapos wala na ulit. Hindi lang isang linggo, baka isang buwan, 3 buwan. Wala nga, post ko nga ata last year pa eh. Di talaga ako masyado naggaganyan. Meron yung mga nagpo-post na parang dry run, yung parang yung photo nila yung hindi pakita yung kasama niya. Pero meron onting braso, onting pisngi. Pero wala din ang dry run muna kung pogi ba. Yung bilib ako sa ibang Gen Z, may mga dump account eh. Parang ang daming oras. Totoo naman, marami naman oras ang Gen Z. Kasi parang second home na nilang online eh. Ayun, natuto lang tayo. Pero second home na nila. Kumbaga sa atin, ang second home natin, pag lumalabas na tayo sa kalye, yun na yung parang most of the time natin eh. Lumalabas sa kalye. Pinanganak sila. Nasa internet na sila. Kaya nga, di ba, as soon as di ba, 3 years old, 4 years old, meron na agad silang tablet or cellphone na kinakalikot. Tsaka nakikita nila yung sarili nila. Pinicture na sila ng magulang nila by then kasi pwede na eh. May tech na for that. Dati, hahalungkatin mo pa mga album eh. Oo. Doon niya ako natutuwa eh, pag hinahalungkat mo yung mga album na yun eh. Kasi, tapos narinig ko pa pag pinupunta sa sumunod na pahina, yung parang pagtanggal ng mga plastics. Tapos meron pa yung Polaroid na feel ng mga picture dati. Kasi dinevelop pa talaga. Kaya may filter na eh. Para lang maulit uli yung feeling. Ay, nako. Nakakatuwa pa dati pag nakikita mo yung mga picture na kunwari, pag mumurahin lang yung picture, hindi. Walang Kodak sa likod, di siya galing Kodak. Pero ngayon wala na eh. Puro na lang. Ba't lagi napupunta na lang sa galit sa bata? Wala naman silang choice. Okay. Hindi, I mean, maging grateful lang yung mga bata ngayon. Kasi hindi naman sa madali, pero mas accessible sa kanila yung mga information, mga ganyan. Ang sasabihin naman sa inyo is, dahil ang dami information, nakaka-overwhelm naman. Kaya ngayon, di ba, meron sila mga dump account. Malayo sa mga dump account. Tsaka yung attention span, di ba, ng mga tao dahil nasanay sa internet. Mas umiikli. Notification. Which is ito relate dito sa Valentine's nga. Kaya maraming napapacheat ngayon, di ba? Yung accessibility, no? Accessibility. May nakita akong post, meron yung sa Instagram or sa Messenger ba yun? Yung puro babae, profile
picture ng babae na iba-iba, kamusta, good morning. Pero ang pangalan, takoyaki seller, turon, longganisa. Oy, mahirap na yan. Wag din lang dapat i-coincide ang maliit na attention span na dapat bang cheat ka na agad. Hindi dapat ipasok sa relasyon yan. Hindi exist dapat ang pag-cheat. May mga siguro isa sa mga rason yun or isa sa mga contributing factor na parang na internet. Nasasanay na kasi sa internet parang shit, parang dating yan ng in the internet age, kumbaga. Dating in the internet age. Naniniwala ba sa internet love? Di ba nauso nga rin ng, di ba, mga snail mail dati? Yung mga, anong term nga nila doon dati? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung term nila, yung parang magkakaroon ka lang parang exchange ang, blind date? Hindi blind date, yung... Kilala ko sa email, yung mga yung mga letter, mga snail mail, mga letter. Nakalimutan ko yung term nila doon Basta yung mga chain mail. Telegram app yun Hindi, Telegram. Telegram na. Okay, yung Telegram dati, hindi siya yung app na Telegram ngayon. Yung Telegram dati. Uso dati nung panahon ng mga boomer, pero marami rin naman na doon. Hindi nga lang boomer kahit nung mga panahon ni Rizal, isipin mo magsusulat siya kay Leonor Rivera, dadaan pa ng ilang buwan bago yun, isipin mo lang yung tiyagaan yun magsulat sa iba't ibang babae, no? Iba't ibang lengguwahe. Puta! May Japanese, may German. Taba ng utak talaga niya. Oishi! Oishi! Take it from Rizal, di ba? Kaya siya naging bayani. Bago yun Hindi pala sa mga contribution niya doon pala Meron pa nga, di ba? Yung nag-away pa sila ni Antonio Luna Muntik na sila magduelo dahil kay Josephine Bracken ba yun? Si Josephine Bracken ba yun? Hindi yata. Si Blumentritt? Hindi. Meron kasing matipuhan fanfiction si Blumentritt yung pinag-aawayan nila. Si Antonio Luna tsaka si Rizal na nagduelo sila. Nagduelo sila ng mga mga baril nila. Ganunan sila. Ayun, Nelly Boosted. Boosted? Puta ka lang boosted parang sa balo. Boosted. So si Luna nililigawan niya si Nelly, yung German. Tapos si Rizal niligawan din. Tapos nung lasing na si Antonio Luna, inaya niya sa labas. Boy best friend pala. Kaya Pepe tawag sa kanya Huwag mo na labanan. Ay, naku. Talaga si Luna doon. GG ka na. Parang yung mga meme yung what if this guy, tas may picture ng macho, what if this guy slaps your girlfriend's ass, what do you do? Parang gano'n. Pero si Rizal nakita mo. Di ba nga daw tawag nga may lumalabas rin ng mga meme yung si Henry Cavill daw. Paano daw kung si Henry Cavill kinuha yung girlfriend mo? Paano kinuha? Parang kinidnap? Kumbaga, chinit. What if Henry Cavill parang stole your girlfriend, ganyan. Tapos yung comment doon, I will be proud, ganyan. It will be proud. Okay. Para matutuwa pa sila, kinuha yung girlfriend nila ni Henry Cavill. Si Henry Cavill yung girlfriend ko, magtatanong pa ako, bakit siya yung kinuha mo? Ba't hindi na lang ako? Hindi ako pwede mabuntis Putan mo na lang ako. Mag-uusap kami ni Henry Cavill na kung ano-ano mga nerd stuff. Sa Witcher, no? Tsaka sa Warhammer. Nangyaya. Sarap magkwento Parang gusto kong ayain uminom Tapos yung girlfriend ko naman parang sige, makikinig lang daw siya sa amin ni Henry Cavill. Magkukwentuhan lang daw ng nerd stuff. Pero sabi niya, gusto niya nakaubad kayo ba nagkakwento kayo habang nanonood? Paano kaya pag nagigigas natin siya dito, no? Henry Cavill. Mag-uhubad daw. Dapat face-to-face dapat yan. Oo. Lahat ng gusto niya gagawin ko. Kahit tumamad ako, okay lang. Henry Cavill. Parang isa kang fuck. Di ba? Yung Geralt siya, ang lutong niya magsabi ng fuck. Sanay na praktisado siya Liam Neeson, parang hindi ko pa matanggap Sa panahon natin, Henry Cavill na. Liam Neeson sa noong mga panahon ng mga... Handa nun. 50 plus? 60 plus sa atin. Liam Neeson. Liam Hemsworth pala, sorry. Yung papalit, siya yung papalit na Witcher, Liam Neeson. Yung sabi mo kasi Liam Neeson Pareho silang Liam, puta. Oo nga Si tawag dito yung kapatid ni Chris.
ni Chris Hemsworth, si Liam Hemsworth. Paano tayo sa mga gwapo? Yun nga eh. Oo nga sila yung essence ng model na susundan. Paano kung ikaw ay parang pinalo yung girlfriend mo, yung ni Henry Cavill, yung pinalo sa puwet, tinignan ka, ano gagawin mo? Lulod ako, thank you. I appreciate it. Ganyan, siyempre, matutuwa ako, siyempre. Ako, kunin ko yung kamay niya, buta. Pag pinalo niya, hahawakan ko ganun. Ay, pag pinalo yung girlfriend ko pa na, pupulasan ko yung puwet ng girlfriend ko, tapos hindi ko na lalaban. Ako, kunin ko yung kamay ni Henry Cavill, buta, gagayin ko, tapos ilalagay ko sa puwet ko. Ano nangyari sa usapan na ito, Popero? Naging first thing for Henry Cavill. Siya na kaya, kasi pinag-usapan natin si Pepe. Ano po ito kayo? Pepe yung Henry Cavill. Hindi, siyempre. Hindi, si Rizal. I mean, si Rizal. Ito, paano kayo magpapapansin? Kanyari, before naman. Paano kayo magpapapansin naman sa crush? Kaya hindi kayo, trip mo siya, pero parang feeling mo meron siyang mas gusto na hindi ikaw. Paano ka magpapapansin? Ba't pa ako magpapapansin? Oo, ba't pa ako magpapapansin? Parang lost cause na yun, no? Malay mo. Hindi, may pag-asa. May pag-asa pa naman. Lagi tayo may pag-asa. Mga pangit ka, daming babae. May pera yun eh. Hindi rin. Kasi wala din silang pera. Mga confident lang sila. Parang shoot your shot. Kasi malay mo yung timing mo din, di ba? Medyo siguro masama man sabihin, lonely yung girl or lonely yung yung lalandiin niya. Parang sure, why not? Tapos bigla pala nagka-develop. Mga ganun. Di ba kasi parang nag-aantay ng kailangan sakto. Dapat yung araw sa gitna ng yung araw ng ng langit, dapat alas 3. Dapat yung brief ko kulay black. May ganun pa. Dahil pang drama, di na lang kayo malalang. Tapos dapat yung numero sa loto, ganito. Pag ganyan naman ng mga, sige, sabihin natin mga ganyang cases, syempre, sasamahan siya sa mga kapag meron akong extra time, hindi sasamahan siya kapag kailan siya libre, syempre. Mga ganun lang, time lang. Tapos mamaya after that, yung isa naman yung boyfriend. Tayo na naman. Ako ang ko doon, ang parang yung na-try ko na isa gano'n, wag mo masyado ipakitang interesado ka. Yun yung isang katutunan. Parang lagi lang kapyaw. Parang simulan mo pero wag mong i-100%. Para may onting give para gano'n, para may gano'n onting. Mahirap yung gano'n eh. Meron tayong kilala, 'di ba? Siyempre hindi natin papangalanan, pero nagbigay siya ng 100% sa isang babae na hindi pa niya entirely kilala. Siguro na binigyan niya ng mixtape, 'di ba? At college. So, na-awkward. Naging mas awkward yung samahan nila. Parang naiilang yung babae. Yung naging technique niya which is, which is raw. Ako naman, yung technique ko sa ganyan, aside sa paglalaan ng oras nga, gusto ko napapangiti o napapatawa. Yes, patawanin nyo po. Yun talaga ang panlaban nyo. Lagi sinasabi na humor nga, pero sa mga humor. Sa mga lalaki kasing katulad ko na walang sense of humor kasi mahirap. Yung mga nonsense na lalaki mahirap eh. Kahit gusto mo patawa, hindi kayo makakatawa nonsense. Ma-open pa namin yung babae. Kung yun ang type of humor niya. Hindi naman literal na pag sense of humor equals joke. Pwede ka magbigay ng mga situation, di ba? Kunwari, paano kung yung kalbo na yan, pagkaharap ka, mukha ni Liam Neeson, di ba? Henry Cavill na naman. Tayo napapasok na lang si Henry Cavill. Kasi paano kamukha ni Henry Cavill yung kalbo pagkatalikod, di ba? Tapos syempre, matatawa siya. Ganun nga. Sinasabi nga ng lahat na dapat may sense of humor ka. Pero syempre, hindi naman lahat kayang gawin yung parang kung kailan mo dapat i-bring up yung sense of humor mo. So, mahirap. Bring up. Pero kasi iba natural eh. Oo, yun nga. Meron natural kasi yung iba kasi parang awkward na kumbaga yung sa meme na lumagpas yung bill sa kanya tapos tsaka lang siya nag-react after 5 seconds. May mga ganun nakakatawa yung awkward sila. Yung awkward sila, hindi sila pero hit yung joke nila kasi awkward nga sila. May mga ganun naman. May mga ganun din. Ang naman maganda kasi pag napapatawa mo yung babae, gaganon yung mata eh. Hindi ka nakikita eh. Yung ba yung goal mo para hindi ka makita? Para magustuhan ka. Para hindi ka makita. Tawa ng tawa, nakakapikit eh. Tama, magandang strat yun na sobrang patawaan yung mga hindi ka makita para mapapayag.
Lalo na pag mamaw yung itsura mo, dami na. Yung mga kamukha mo si Gondar, yung lumang Gondar. Yung Bounty Hunter. Grabe si Lord. Tayo na si Pit Lord. Ang pangit ang mukha. O yung boss ni... Ano pa ba? Ano pa ba mga ways? Mga panlalandi. Panlaban yun. Panlaban. I think sa iba yung pag maalagain ka. Yung pag lagi mo parang on top of things ka, well, hindi dun sa babae, pero on top dun sa parang pangangailangan. General. Yun yung ano, dun Natawa ako sa Yes. Dun ako sa sarili ko, ganun ako feeling ko. Pero dun ako, pero sense of humor wala talaga. Yung gentlemanly vibe. Yes, yung ganun. Pwede ka bumawi sa ganun. Yung sa sense of humor, gaganda yung sense of humor. Pag puro nanonood ka ng nakakatawa na gusto mo. Tapos ma-develop naman yan parang nanonood ka kahit iba-ibang comedy. Tsaka mga like-minded na mga tao. Yan, pag meron ka banter, kaging kausap. Recently pinapanood ko mga animal documentary. Ano kayo nakakatawa sa animal documentary? kaya nga in tune ka sa mga kalabaw sa inyo, di ba? Napapatawa mo yung kalabaw, yung kambing. Manligaw ka lang ng hayop at sure, ay kilala mo. Nararamdaman pa yun, yung kalabaw, pag pinipisil mo yung other niya. Sasarapan kaya sa? Hindi sa nasasarapan. Parang, kita mo, the animal whisperer. Hindi, parang anong tawag dito? Kasi hindi pwedeng nakastay kasi yung gatas sa kanila eh. So, kailangan sakit talaga... daw na mabigat. Oo, ini-excrete dapat. So, pag... Hindi pleasure naman tamang dun. Parang pressure sa kanila yun eh. Parang buwibigat. So, parang sila, parang pag pinipigilan mo ihi mo, parang gano'n sa kanila pag kinukuha mo yung gatas sila. Kasi pagulat ka na lang mga alas 2 ng gabi paglabas mo na may baka tinatry niya yung the other niya. Inaabot niya. Hindi niya magawa. So, ayun So, sa mga baka nga, kailangan talagang tinatanggal yung gatas. Pero pag mga babae, hindi natin pwede tulungan. Kahit napapansin natin hirap na sila, baka maaari. Baka kuno habol natin dun. So, pag lalaki ako, tapos pag lalaki ako. Ikaw naman, kung anong gusto mong gender, ikaw bahala. At we don't judge. Pag iihi ako ng madaling araw, kailangan may kasi pag napupuno na, ginaganon ko dapat. Kaya yung mga bakla tomboy, no? Kunyari, parang sila sa, di ba, usually pag lalaki ko magbayo. Or at least kahit yung nag-aya na lang. Di ba? Nag-aya na. Kapag nag-aya naman to. Parang nakikita ko yung mga post na sa TikTok na parang pag sino una dapat magbayad sa first date? Ang babae o ang lalaki? Bisexuals and lesbians and gays. mga asexual. Hindi kami magbabayad. Wala kami sa choices. Hindi. Yung may-ari na lang ng restaurant yung magbabayad. Sige na. Mag 1, 2, 3 na lang kayo. Takbo na lang kayo. Kasi dapat yung nag-aya ay magbabayad. Yun lang. Sagot na natin yan natin. Pwede naman mag-iya. Pero, yung nag-iya. Pero pwede naman much better siguro kung hapon kayo. Ganyan. O kaya yung pressure din. What if yung babae, di ba? Yung may kotse. Okay naman sa inyo yun. May kotse, grabe yun, no? Tignan mo kung mahawak yung hawak niya dun sa sa gear shift. Pag masikip po, delikado yan. Gorilla grip yan. Pag mabigat yung kamay, no? Gorilla grip sa shift. Mabagal magpalit ng dapat na automatic. Yung tipong kada palit yan ng gear, no? Parang narinig mo yung bakas ng bakal eh. Gumagano'n talaga. Parang kumakas eh. No? Wala namang pressure sa akin pag ganun. I mean, babawi ako. Gahanap ako ng kotse ko rin sa susunod. Galingan mo na lang sumakay. Doon ka na lang bumawi. Kaya grab ako, di ba? Pabuka ko ng grab ako. Ikaw, isa lang sasakyan mo. Ako kahit sino sasakyan. Tawagin ko lang. Pwede ako mag-book 6-seater, 4-seater. Baka gusto nyo naman, mas maganda. Book ka ng 2 angkas. So, magkabilang angkas kayo. Kabilang angkas? Uy, meron ngayon yung helicopter. 3,000 plus. Ngayong Valentine's. Ang inong yun. Promo nila ngayon? 3,000 lang? Saan ka pupunta?
Saan ka pupunta? Hanggang saan yun? Around Metro Manila. Talaga? Dahil hindi naman pwede pang maramihan yun eh. Baka isa, dalawa lang yun. Oo nga, Bytos lang yun eh. Bytos lang yun eh. Byto nga. So, 3.8 nakita ko, may promo. Para helicopter. Di ba merong news na yung yung nawawala galing sa helicopter? Nakatakot. Yung muna yung weather kasi syempre kailangan alam niyo yung forecast eh. Mahirap na rin pag bumabagyo. Oo. Lalandi ka na lang, mamamatay ka pa. Mas natakot ako sa helicopter pero mas epic tignan. Lalo pag mga military helicopter. Mas epic. Swat down ka, papunta doon sa bahay ni Liligawan. Oo, pwede. Nag-rappel ka ba, no? Ba't di ba uso yung ligaw ngayon na harana pa rin? Yung nagigitara sa tapat ng bahay ng babae. Pwede pa rin naman pala yun. Gusto naman ng mga babae yung mga magaling sa finger. Baka mamaya ipabarangay ka. Tutug ka doon ipabarangay ka. Sa gabi, no? Ay, wala ka sa todo! Wala ka po. Sigawan ka ba? Ano kaya ang best Valentine's gift? Mapababae, mapalalaki. Ano ba? Anak ba? Magastos. Valentine's Life gift. Insurance. Tapos papasok yung sponsor natin. Joke lang. Sana kung meron eh. Peace of mind na lang bigay mo, yung hindi siya kailangan mag-overthink malala. Yung siguro yung pinakamalaking gift, pinakamagandang gift mo bibigay mo. Communication. Yeah, importante yung communication. Sasabihin mo lahat, huwag mong kikimkimin. Kasi maiipon yan. Tapos magiging masasamang mga bagay. Oo, communication. Mga masasamang mga words, masasamang mga thoughts. I-open. Communication talaga. Communication! Pinaparinggan, no? Paringgan. Pag may nakikita nga ako, kaya may friend ako na parang may bagong bagong account sa Telegram. Oy. Patay. Gumagawa. Kakabit na dyan. Pero magno-notif pa naman yung account has joined, di ba? Para na Telegram. Kaya yung mga sa Valentine's yan, mag-iingat din kayo. Magdala kayo protection. Lagi. Lagi, always. Kasi alam ko, dugyot ang 14 sigurado eh. Protection sa daming tao. Protection sa mga sad boy. Sa boy best friends. Boy best friend. Wait, na may masamang boy best friend na may magandang kotse na hindi sa kanya. May magandang kotse. Tapos umaamin sa jowa. Pag pag lasing. Delikado yan. Hey, speaking of sa Valentine's, nanonood na kayo Last of Us? Hindi pa. Updated ako, episode 5. Hindi, yung episode yung 3 na relate din dito, no? Yung gay couple, ang ganda din. Yung gay couple. Ay, maganda yan. Hindi siya parang yung pa-woke, yung para lang meron manood na LGBT sa kanila. May sense talaga siya. Meron kasi may mga pa-woke na ma-check mo kung may political agenda eh. Meron, ito, may mga nagagalit pa rin, pero ano ba masama pag may bakla, di ba? Ganun talaga. One love. Spoiler warning kasi syempre baka iba di pa nanonood. Si Jed, ayaw pa niya i-outro eh. Gusto niya muna ilabas yung spoiler. Spoiler warning yun kasi ako hindi ko pa napapanood eh. Communication nga, di ba? Pag hindi ko nalabas, di ba? Parang siguro kikimkimin ko habang pagtulog. Parang tamad lang yan. Hindi nyo kikimkimin yan. Tatago sa ref yung tamad. Hindi, mahirap pag masyadong nilalabas lalo pag matanda ka. Okay, mukhang pagod ka na nga eh. Based on experience. Pag semen retention kayo. Makakatulog yan. Semen retention kailangan. 1 week. Ganun. Maraming salamat mga viewers, mga cancer, mga napadaan, mga umiibig, mga nasaktan sa pakikinig. Gusto umibig muli. Podcast, ang Anima Podcast. Maraming salamat. Puso! Meron yung ganun, di ba?